Ngayon, sa umaga pong ito, ang pag-aaralan naman po natin, yung ikalima na ay bagong pamantayan, New Standard. Ito po ay walang iba kung hindi ang Bible o ang Biblia. Nakasulat po sa aklat ng Job, chapter 23, verse 12. Pakinggan po nating mabuti. Ang sabi niya, ako'y hindi lumalabag sa kanyang kautusan. Sa kautusan ng Diyos, ang ibig niya sabihin, at ang kanyang mga salita ay aking iniingatan. So dito bibigyan po natin ng diin yung kanyang sinabi na ang kanyang mga salita ay aking iniingatan. At tandaan natin na hindi po siya lumalabag sa kautusan ng ating Panginoon na masusumpungan natin o makikita natin sa kanya pong salita, which is the scriptures or the Bible. So, ang kalusugan po ng katawan ay bunga po ng tamang pagkain at sapat na exercise. I'm sure mag-a-agree kayo sa akin na kailangan talaga natin yung balance diet natin at saka dapat nag-e-ehersisyo tayo. Gayun din sa pangangalaga po sa kalusugan ng ating spirito. Ang pagkain ng ating spirito po ay ang salita ng Diyos. Ulitin ko po yun ha. Ang pagkain po ng ating spirito ay ang salita ng Diyos at ang exercise po ay ang pagsunod dito. At gaya rin po sa pangangatawan, hindi maaring paminsan-minsan lang ang pagkain at pag-exercise, kundi ay manghihina at magkakasakit po tayo. Kailangan continuous di ba? Kasi pag napatigil ka na, edi babalik ka na naman sa zero, parang ganon. So kailangan pong araw-arawin natin ang paggawa sa mga ito. So ang tanong, ano ang susi sa paglagong spiritual? Ang buhay at kalusugan ng sanggol ay nakasalalay po sa gatas. Di ba? Wala ka naman nakitang sanggol na kumain kagad ng karne o ng ayungin di ba? Siyempre, gatas muna yan. At ang the best yung gatas po ng ina. At ang buhay, kalusugan at patuloy na paglago ng ating spirito ay nakasalalay po sa ating pagkain naman ng salita ng Diyos. Kung paanong natutulungan ng gatas ang paglaki po ng sanggol, ang salita naman ng Diyos ay tumutulong din sa paglago ng ating pananampalataya. So napakahalaga po talaga na tayo po ay nagbabasa o umiinom o kumakain ng salita ng ating Panginoon. Ang sanggol na hindi po umiinom ng gatas ay magiging mahina at sakitin. Magiging malnourished po yan. Madali siyang dapuan ng sakit o karamdaman. Sa gayon din paraan, ang Kristiyano pong isinasantabi naman, ang salita ng Diyos ay magiging mahina din at sakitin din. Kaya magiging matamlayin yan sa gawain ng Panginoon. Nawawalan siya ng gana actually sa pagbabasa ng Bible, maging sa pananalangin. So parang naiiwanan na tayo sa ating paglaki na gustong-gusto ng Panginoon na tayo ay lumago talaga. Basahin po natin na nakasulat sa unang Pedro chapter 2 verses 2 and 3. Gaya ng sanggol, according to the Apostle Peter, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na spiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon o yung kaligtasan ng Panginoon. Pero dapat hindi tayo, kumbaga, manatili sa ating pagiging sanggol. Kailangan talaga tayo ay manarish ng salita ng ating Panginoon para lumago tayo spiritually speaking. So paano natin malalabanan ng tukso? Actually, pinaglaban po ni Jesus sa tukso ay ang ipinanlaban niya ay hindi tapang o lakas po ng loob. Ano pinanlaban niya? Ang kanyang kaalaman sa paghahayag ng salita ng Diyos. Sa ganitong paraan din natin madadaig po ang tukso sa pagsasapuso at pagpapahayag ng salita ng Diyos. Alam naman po natin na si Jesus ay tinukso, di ba? Nung siya po ay nag-fast for 40 days and 40 nights. At nung sa kanya ng kahinaan, dahil siyempre pag nag-fast ka, hindi ka kumakain, nagkukulang ka na sa nourishment, so nangihina ka. So sinasamantala ngayon ng Diablo yan. Okay? Pero dito, ang panlaban na ginamit ng ating Panginoon ay yung kanyang kabihasaan o yung kanyang kaalaman sa salita ng Panginoon. Kaya mababasa po natin sa aklat ng Mateo, chapter 4, verses 3 to 4, dumating ang Diablo at sinabi sa kanya kay Jesus, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Sa verse 4, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat. So, ibig sabihin salita ng Diyos yun, ang pinagpuhugutan niya. Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kaya napakalaga po talaga na tayo ay well-versed sa Bible. Tayo ay adept sa Bible. At alam din po natin yung ginawa ni Satanas na
panunukso sa kay Jesus, di ba? Ano siya quote din siya ng Bible scripture eh. So alam ng dyablo yung Bible. Alam niya yon. Huwag nating isipin na wala siyang kamalay-malay o wala siyang alam dyan, na ignorante siya. On the other hand po, talagang alam niya yan. Sa totoo lamang. Kaya dapat tayo bilang mga anak ng Diyos, alam din natin. So paano tayo makakapamuhay ng malinis at may kabanalan? Gustong-gusto natin yan dahil gusto natin malugod ang Panginoon sa atin. Gusto natin siyang mapasaya. Di ba? Gusto natin siyang mapapurihan through our lives, living a holy life. So, posible pa bang mamuhay ng malinis sa panahong ito? Sa palagay nyo? Alam niyo sagot dyan? Oo naman. Ang pag-aaral po at pagsasapuso ng salita ng Diyos ang makakatulong sa ating makalayo sa makasalanang pamumuhay. Ang pagsasaulo po ng salita ng Diyos o memorization at paggawa ng mga ritual ay hindi makakapagbunga ng kalinisan at kabanalan. Tanging ang salita ng Diyos na nakatanim ng malalim sa ating mga puso ang maglalayo sa atin sa kasalanan. Now, basahin po natin ang nakasulat sa Aklat ng Awit 119, verse 9 at verse 11. Paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan? Marami tayong kabataan kasama ngayon, actually dalawa, si Eric at saka si Janice. Paano? Sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Napakinig niyo po yon? Mapapanatili lamang nating malinis ang ating pamumuhay sa ating kabataan hanggang sa paglaki natin, hanggang sa may pasa natin to sa ating mga anak at mga kaapu-apuhan. Ang sagot sa pamamagitan ng pagsunod sa banal na kautusan ng ating Panginoon. And then sa verse 11 nakasulat, ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Napakaganda, no? Parang tula talaga siya. Now, I have hidden your word in my heart so that I might not sin against you. Yan po nakasulat sa wikang English. So paano ko mapapalago ang aking pananampalataya? Ito naman yon. Lumalakas ang katawan kapag nag-exercise. Tama? Ako pag matagal na po ako sa totoo lamang, aminin ko man na hindi nakakapag-exercise eh. At napansin ko, lumuloy-loy na dahil matanda na rin yung aking mga muscles. Ano po? Nagluluzen na. Pero pag nag-exercise ka, actually, mapapansin mo, nagko-constrict uli yan. Nababanat ulit. So, tumitigas siya ulit. Hindi yan mananatiling, kumbaga, banat at matigas yung muscle mo kapag nagkukulang ka sa exercise. So, dapat pala talaga ay continuous. Kailangan daily. Yan. Kapag nagbabasa ng Bible o nakikinig sa mga pagtuturo tungkol sa salita ng Diyos, alam niyo nangyayari? Tumatatag din ang ating pananampalataya. Yung ating spiritual muscles, lumalakas din at tumitibay. Doon po sa aklat ng Roma, chapter 10, verse 17, nakasulat po, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Paano ako makakapamuhay ng matagumpay? Isa pang katanungan na masasagot po. Ang pagsasaalang-alang po at maingat na pagsunod sa salita ng Diyos ang magdadala ng tunay na tagumpay sa ating buhay. Dahil sa totoo lamang, sa standard ng Panginoon, ibang-iba po yan sa standard ng sanlibutan. Sa sanlibutan kasi, pag marami kang kotse, marami kang pera, nakakapag-travel ka around the world, nabibili mo kung anong gusto mo, tagumpay ka na. Pero sa totoo lang, ang tunay pong tagumpay ay makukuha lamang po natin sa pagsunod natin sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Okay? Ang pagsunod ay nagdadala po ng tagumpay. Atin pong basahin na nakasulat sa aklat po ng Josue, chapter 1, verse 8. Napakaganda po nito. Maganda kung mamememorize po natin to. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yun, araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Sa English version po, may nakasulat po na, and you will have good success. So kung merong good success, meron pong bad success. Example, yung mga yaman na nakukuha po ng mga pogo operators dito sa ating bayan. Bad success yun. Ngayon, sila po iniimbestigahan na. And hopefully,
talaga pong makuha natin ng justice dahil marami po tayong mga kababayan and even pamilya na winawasak ang buhay ng mga pogong ito. Ngayon, lumalalim ang paghahalukay sa investigasyon at nakikita nga po natin yung kasamaan na naidudulot ng pogo. Although successful sila, mayayaman sila, malalaki ang lupain nila, but just the same, sa panamatayan po ng ating Panginoon, yan po ay hindi magandang tagumpay. Masamang tagumpay yan. At meron yung kasamang kabalisahan. Unlike po yung tagumpay o blessing na nakukuha natin sa ating Panginoon, walang kasama po yung kabalisahan. Peace lamang po ang natatanggap natin. Another question, paano ko malalaman ang kalooban ng Diyos para sa akin? Dapat alam natin yun, ha? Kapatid, dapat ma-discover natin yun. Now, habang binabago natin ang ating pag-iisip sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, nababago rin ito ang ating buhay at nagbibigay ng kaunawaan sa kalooban ng Diyos. So nililinis ang ating isipan, inaalis lahat ng mga negative thoughts dyan, lahat ng masasamang isipin, aalisin yan, and we will take them captive sa pangalan po ng ating Panginoon. Now, sa atin pong patuloy na pagbabago ng ating kaisipan, sa pamamagitan po ng pag-unawa sa salita ng Diyos, higit din nating nalalaman ang kalooban ng Diyos para sa atin. So nakukuha na natin ngayon kung ano po yung magiging kumbaga way para sa atin po na malaman natin ang kalooban ng Diyos. Atin pong basahin yung nakasulat po sa aklat ng Roma 12:2. Huwag kayong makiayon. Pakinggan nyo mabuti ito, ha. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, na alam naman natin ay patungo talaga sa kasamaan, sa kapahamakan. Sa halip, hayaan niyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan niyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa niyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. So ito po ay magandang, ika nga paalala sa atin o payo sa atin ni Apostle Paul. Bagamat ito po ay originally ay payo niya sa mga Christian sa Roma. Pero hindi nagbabago ang panahon. Actually nga, palala ng palala ang kasamaan . Kaya nakakagulat kapatid kung ikaw ay nakikinig ng balita, halos araw-araw na lamang may mga patayan. Halos araw-araw may mga nakawang nagagawa. Halos mayat-maya na rin may nababalitang ina ang nagbebenta sa kanya mga musmus na anak sa harap ng camera ng net, ano po, para makita ng mga dayuhan o kung sino man pong mga pedophile ang gusto pong bumayad para makita yung hubot-hubad na anak ng kanilang anak ng mga magulang na ito. Ano po, na hindi dapat mangyari. Yan ang inaayunan dahil ang laging katwiran ng mga nahuling magnanakaw, gutom lang po. Wala po talagang pera. May sakit si ganito, may sakit si ganon. Lahat ng katwiran, pakikita mo para kaawaan. Pero sa totoo lamang, may iiwasan natin yan kung tayo po ay mananahanap sa salita ng ating Panginoon. At tayo po ay magtitiwala sa kanyang salita at mga pangako sa atin. At hindi ito nagagawa ng mga anak ng Diyos. Ang nakakagawa nito ay yung mga hindi mananampalataya. Pero sad to say, sometimes meron pa rin mga nakakagawa ng hindi masama. Pero para makaiwas tayo, huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Pag alam na natin na ito magdudulot ng kapahamakan sa atin, iwasan na natin ito. Isipin natin, what would Jesus do pagkasama natin siya? Diba, sa paggawa o pag-iisip ng masama? May sasama ba natin siya sa lugar na yon? Of course, hindi. Sabihin, wag nating tanggapin yung sinasabi ng ginagawa naman ng lahat . Well, of course, dapat sabihin natin din na hindi lahat. Kasi ako, may takot ako sa Diyos . Di ba? Dapat ganun ang ating pangangatwiran. So, paano kung hindi ko ginagawa ang nalalaman kong sinasabi ng salita ng Diyos? So, alam mo na, pero hindi mo pa rin ginagawa. Hindi mo sinusunod. Ang kaalamang kulang sa gawa ay mapanlin lang po yan. Tandaan natin. Ang kaalaman sa salita ng Diyos ay pasimula lamang. Ang tunay po na sukat ng ating paglago ay hindi lamang sa kung gaano ang kaalaman natin sa Biblia, kundi sa pagsunod dito. Ang ibig sabihin, kahit na-memorize mo ang buong Bible, pero hindi mo naman ito sinasagawa, baliwala din. Walang kabuluhan. Tandaan natin yun. Ang mga patuloy na natututo, subalit hindi naman sumusunod, ito yung yung tawag dito, yung head knowledge lang, yung patuloy na natututo, nadadagdagan lang yung kaalaman, subalit hindi naman sumusunod, ay nililin lang lamang ang kanilang sarili. Niloloko mo sarili mo pag ganun pala yun. Patunay po yung sinulat po ng kapatid ni Jesus kay Mary, si Santiago o si James.
sa sinulat niyang aklat, chapter 1, verse 22. Pakinggan yung sinabi niya. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, mamuhay kayo hindi ayon sa salita ng kapitbahay nyo o kung sino pa mang tao. Okay? Mamuhay daw tayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, ano raw? Dinadaya nyo ang inyong sarili. Ito na siguro yung pinakakawawang tao din, ano? Isa sa pinakakawawa. Yung dinadaya pati sarili. Pinapapaniwala mo yung sarili mo. Now kapatid, nung wala pa tayo kay Kristo, tayo ay namumuhay ayon sa pamantayan ng mundong ito. Worldly standard. Ngayon, tinatanggap natin ang Bible bilang salita ng Diyos. Ang una at huling salita, ang tanging pamantayan ng ating pananampalataya at pamumuhay. Dapat maging believers tayo ng word ng ating Panginoon. At hindi lang believers pero doers of the word ng ating Panginoon. So meron lang po akong ilang katanungan na kayo na pong bahalang sumagot nito. At payo pala. Maglaan po tayo ng oras at lugar araw-araw. I understand si Brother Ting ngayon ay nasa ilalim ng puno ng nara. Hanap tayo ng lugar kung saan pwede natin mabasa at mag-aral ng salita ng Diyos at makapakinig ng kanyang salita. Hayaan po natin na patuloy nating hanapin yung salita ng Lord. At kung saan naroon ang kanyang salita, nandoon ang kanyang presence. So, magsimula po tayo. Itong payo sa atin, magsimula tayo sa Proverbs o Kawikaan at sa mabuting balita ayon kay Marcos. Meron naman po akong narinig din na magsimula raw sa aklat ng Juan or sa Book of John. Kasi nga pinepresent po ni John si Jesus as the Son of God. At nandoon din po actually yung golden text which is John chapter 3 verse 16. At depende po sa inyo yan. Pero ito rin po ay isang suggestion. Magsimula sa Proverbs, pagkatapos po ay basahin naman yung, simulang basahin yung aklat ng Marcos. Tapos po ay isulat mo. Bumili ka siguro ng notebook, isulat mo kung ano yung mga natutunan mo, yung mga napuna mo, yung panalangin at tanong sa notebook na yan. Kahit extra sheet of yung merong dito marami po kaming notebook, palibasa nagtuturo si Cecil before maraming ipinasa sa kanya yung mga bata na halos yung first 2 pages lamang ng notebook ang merong sulat. So sayang naman kung itatapon mo, ginagamit ko po yung scratch. Po? So sumali tayo sa isang Bible study o small group online o maging po sa face-to-face. Sumali tayo para sa ganun laging ma-feed yung ating kaluluwa, yung ating spirit ng Word of God. At sa totoo lamang po, hindi natin namamalaya, akala lang natin walang epekto yan. Pero ang salita ng Diyos sa atin na sinasabi niya at pinangahawakan ko, wala siyang salita na naihasik na hindi po babalik sa Kanya ng walang kabuluhan. So posibleng tayo po ay nagbabasa lang, pero alam mo, papaalala ng Holy Spirit sa atin yung binasa natin na yan At patuloy tayong tuturuan at dadalhin tayo doon sa tamang lugar at sa tamang mga tao na makakapaglapit pa sa atin sa Panginoon. So kapatid, kaibigan, I hope may natutunan po tayo sa umaga pong ito. Praise God.